Hey everyone! Today, pag-uusapan natin yung mga sobrang efforts that my mom did for a lot of the inmates inside. She actually was like the messenger to a lot of the family members inside. We have so much text messages from detainees to their families out there that my mom and her mga girls texted to everyone. Basta yung mga kapamilya ng mga tao asking for help, etc. Sobrang daming text messages talaga. Every time pumupunta si mommy sa detention center or detention area, kasi ang daming lumalapit, binibigyan siya ng texts ng ganyan kadami. And then the cute thing about it is my mom actually gives replies. Everyone! Today's episode, we're gonna be talking about text messages. Not yung mga text na nakuha ko ngayon. Konti pa lang naman kasi not a lot of people know my number. Okay, no, not that. But I meant the text messages that detainees would send out to their family members. Kung una, bawal pa ng cellphone. Bawal pa rin naman. Pero, syempre, didiskarte ka, magpapasend sila ng message sa kanilang mga family members, and you do that through the dalaws of other people. Yung friend mo na detainee, may dalaw. So, magpapatext ka sa kanya. Pero the thing is, sa ibang tao, hindi sila nagbibigay ng reply. So, hindi nila alam kung na-text ba talaga, or may response ba. Palabas lang yung mga messages. Eh, yung mom ko, sobrang with love talaga. Aside from the fact na i-edit niya yung text, lalagyan niya ng I love you, ng thank you, para ganahan yung taong makaka-receive doon, nagbibigay din yung mom ko ng replies. So, hindi niya ginawa yung mag-isa through the efforts yun ng mga tao sa bahay. Imagine, parang naging text center yung bahay namin while I was detained. Oh, yes, mom! Okay, mommy, so let's go. Noel, let's go. Where is it? Yung mga text, dun ko yung nilagay pagkatapos ng mga... Oh, up here? Doon sa taas. Yun, 4 na boxes yan. Go, Noel. Di ba, Noel, kasama ka sa pagte-text? Go, Noel. Nung una, dumarating sa akin yung text at tine-text ko, nasa kwarto lahat yan. Kasi before I sleep, isa-isa kong binubuklat yung mga text. At ako mismo, Oh my gosh, there are years! binabasa ko. 2018, 2019. Saka yung 19. So, 4 boxes of texts. yeah. That's a lot. Papers of different sizes. Ano yan? Letters? Yan yung mga texts. Text messages? Oh Oo. yeah, my mom would place it in envelopes pala. Nung una kasi, Yes, mom. ina-arrange ko siya according to the sender. Para, kasi nahihirapan ako pag may nag-reply sa akin. Minsan hindi sinasabi kung kanino yung message. So, hinahanap ko, kino-compare ko yung handwriting or yung Okay, phone so- number doon sa phone number ng text na nagpadala. So, ganun ang process. Ang tagal ng process. Ba't di nyo kasi kinomputerize, mami? Ano ba yung computer? Yung kanila telepono, at least for those who are using Messenger, pinipicturean ko na pinapadala ko. But then, yung reply nila, I have to copy them. Sabi natin Merry doon sa Christmas table. pa to. Well, paano ba yung pagbigay nilang text sa'yo? Di ba ganito? Ayan o. Ayan o. Pati pag ganon, Paano? ganyan. Tapos ibigay ka na, tapos gaganyanin. Oo. Shing! As you're supposed to do. Tago kasi yun. Bawal na magpadala ng text. Okay? Pero, pag dadaanan namin sila, o lalo kung nasa misa, hindi lang, kung wala si Noel doon, hinuhulog lang nila doon sa bag na pinaglalagyan ng gamit pang misa. So habang naglalakad yung bag, let's go and start checking out the texts. Ano ba? Okay. Basa ng text. Okay, let's take a minute to enjoy our scene.
Look at those fishies. Solid. Share lang naman natin yung mga text messages niyo, ma'am. Yung pinaghirapan niyo. Mga liters nila. Ha? Mga love liters. Oo, love liters. 1.5 liters. Ano yan? Ano ba soft drinks yun? Gusto ko yan, love liters. Christmas gifts po actually yan. Joke. Sige, let's check out the text Okay. messages. Wait, mag-start muna tayo sa 2017. 2017 is when I got detained at 2016, so 2017 Actually, is before 2017, there were already many text messages that I was receiving. Mhm. I didn't have any plan to keep those Snail mail. because I experienced ko, I have to refer back do sa mga previous text para ma-compare ko o ma-match ko yung sagot kung saan dun sa ako ibibigay. Later, I decided to keep na lahat ng text messages. Okay. Kasi, ang hirap doon sa nagpapadala ng message. Akala nila, alam ko lahat yung pagpapadalahan, no? Minsan, walang addressee. Bibigay lang nila phone number. Tapos, ang isang My message, gulay, ang haba. Look at that, oh. 3 phone numbers ang ibibigay nila. So, lahat ng phone numbers, I have to give the message. Pag sagot, yun ang problema ko. Minsan, ang ginagamit nila ibang phone number. So, yan, hirap na hirap ako doon. Or, hindi nila sasabihin kung sino ang sinasagot nila. Ang andun lang ay phone number. So, yun, Hanapin hahanapin pa din yung mga number friends. dito, Oo. ng two. So, ang tagal ng process ng ginagawa ko. May process pa talaga. So, after ma-match ko, kokopyahin ko pa yung mga reply. Isa-isa yung kokopyahin ko. So, kung nagpapadala ako ng text, inaabot ako ng 10 to 11 o'clock in the evening. Pag kopya pa ng reply, abutin pa ako ng 12 to 1 o'clock in the morning. Ganon ang process ko. Every time that I got text, diba? Kasi nung una, lahat ng text dumadaan lang sa'yo. So, hindi po masyadong marami. But then, nagsimula na kay Noel din. And then, dumidiretso na sa akin. So, talagang ang bunch of text na natatanggap ko are so many. So many. Oo, so, ayoko naman na hindi ko ipapadala yung text kasi pag bumalik ako, nakikita ko yung lahat ng i-expect, no? At pag sinabi ko ba mag-reply, makita mo malungkot sila. Talagang naiiyak sila dahil it means na hindi sila binibigyan ng attention at lang. Starting 2017, Hindi daw siya ready mag-interview, ah. Inipon ko na. And then, I made a process na bawat isang inmate, may kanya-kanya na siyang envelope. That is why, meron akong envelope na ganito. Na alam ko kung... Ito English, guys, oh. Nakakatuwa. Kagaya nito, oh. Dates yan, by dates. By dates ito. Yan, by dates. Pero at the start, it was by names. Kagaya nito. It's like a filing case. Oo. By names. Kagaya nito, oh. Yan. Sino yun? Kanino yun? Okay? Okay. So, lahat ng text yan. But eventually, hindi ko na kaya. Kasi ang hirap mag-sort out ng mga text messages sa dami niya. This is just in one day. Imagine. Magpupuyat pa ako. If it's a Saturday, it's even more, mga 50 or 60. It's a lot of texts. Dahil meron din galing sa mail dorm. Yeah, so male dorms have around 1,400 people there. So, madaming pupunta sa mga mass. Eh, dun sila nakalapit kay ma'am. And then, bigla lang ibabato yung mga ganito dun sa lalagyan ng bag na may prayer books or prayer, yung mga praising songs. And then, matic na yun, ibig sabihin nun, pa-text please. Kasi pahirapan talaga magpa-text sa male dorm. Pero even sa female dorm, before kasi dapat papaalam, nakakaawa sila if, haharangin ko pa. So, may drama yun may naging drama pa rin yun Kasi ba't sila dediretso? Bawal talaga yung dumiretso sa dalaw.
But then some of them are so desperate to get their messages out. So even if hindi kami close, when it comes to mom, super sure shot na makakarating daw yung mga text messages nila. And may love talaga yung mga messages. More so, dinadagdagan niya ng I miss you, I love you. Pag sobrang galit-galitan yung message na parang, ay, magpadala ka na ganito, gaya. Tapos nakasulat sa ending, dadagdagan ni mommy, I love you, para maingganyo yung tao talaga to reply. O, di ba? Hindi lang ganon. Marami dun sa mga nagpapadala ng messages, magkaaway sila. Binapadala niya ng message. So makita mo, minumura sila nang pinapadala nila ng message. Medyo niya-edit ko siya para disimulado, para hindi lalong maging malalim ang away nila, no? And nagme-mediate ako sa kanila kasi through frequent exchanges psychologist, ng messages, bridge. nakikita ko kung paano ang approach sa kanila. So, ako ang nakikiusap dun sa kanilang tinetext na mabait na po ito, bigyan nyo ng another chance, mga mag-asawa na magkaaway, mag-ina na matagal na silang magkaaway. Ilan na yung nag-reconcile ng mother and son because of the exchanges of communication. Merong iina, no? Yung mother ang nasa loob, may anak na professional, ayaw siyang sagutin, ayaw mag-communicate kasi napahiya sila because of what the mother did. So, a lot of communication ang ginawa ko para makonvince sila para mag-reconcile. Nagawa kasi through exchanges of communication, nakikita ko ang istorya ng buhay nila. So, pwede na kayo maging maalaala mo kaya. Doon ko na-identify The kung text. sino doon sa mga inmates ang dapat tulungan. So, through these messages, syempre hindi pa sila oo. Si mommy talaga mangungulit para naman ako ng reply. Let's read a message. Ito, short lang to. Sige, let's read. Nay, dalaw po kayo sa akin sa linggo. Family day po namin. Sama niyo po si tatay at si Bebe J. Ikay. At ang tatlong bata. Aya, Maymay, at Boto Ho. Okay, here's one. Tay, bukas makiusap ka kahit sandali kung pwede lang ako makita. Oh, diba? Pagluto mo akong torta, Tay. Favorite ko yung torta, mami, diba? Sabihin mo kay kuya, gatas at mga pagkain ko, electric fan at extension, padala mo ako. By the way, electric fan, pahirapan magpasok doon. Sobrang mo talagang ipaalam, like sa duty, sa warden. Oh, habang proseso yan. Iwanan mo ako pera ha. Ayan, si pera. Puro pera, lahat pera. Meron dito lahat pera eh. Pahingi ng pera. Basta makiusap na bukas para makausap kita kahit sandali. Oh. Yes. Secret sender. Okay. Para mami. Beal Pungge. Ano daw? Pangalan. Sana dalawin nyo naman ako sa Sunday Family Day, 9 a.m. to 4 p.m. ang dalaw. Sana puntahan nyo ako ng maaga para makasama ko naman kayo ng matagal. At importante din yung mask na pinadadala ko dahil kapag mahawa ko, 6 months tigil ang hearing ko. Oh, totoo yun. Basta magkasakit ka lang, mawawalan ka ng mga hearing. Dalan nyo din ako ng sabon, shampoo, deodorant, cologne, pulbos, kape, pansit canton, tinapay, at kahit ano pang pagkain. Antayin ko kayo, ha? Text back. Salamat. May I love you naman. So, they really need toiletries inside, diba? Pero you know what's funny, Mom? They keep asking the same thing. Like, parang instant noodles, ganyan, instead of asking for something different. Yeah. Meron din naman sa co-op yan eh. Pero talagang kailangan doon like real ulam para kakaiba. It's just that hindi ka pwede magtagal kasi ng pagkain doon. Kaya siguro instant yung food na dinadala nila. Dami experience. Marami na tulungan. At yun ang nagbigay sa akin ng therapy. Yun ang nagpagaan ng loob ko. Kahit na ang feeling ko, sabi ko, Lord, bakit yung mga tinulungan ko nakalabas na lahat? Bakit si Karen andun pa? Bakit andun pa? Samantalang yung mga natulungan ko,
Nakalabas Kasi na, wala nakalaya na. Ako na. Wala Tapos na. si... Ang dami yung mga friendships dun eh, no? Hindi ko kilala. Sa Pasig area, safe kami. Kasi kilala namin lahat ng mga galing kulungan eh. Guys, bawal ako nakawan bawal. Lahat sila tapos Bawal. sa akin, tila o mami. Oh. Kasi sabi ko lahat ng galing sa ano, tita o mami. Nali sa kulon, tita daw siya. Oh, galing diba? Hey everyone! I hope you enjoyed today's episode. It was all about connecting the inmates or the PDLs to their family members. And I want to say super thank you to my mom. So sobrang effort talaga niya. Nakita niyo naman, sobrang dami talagang text messages. And alam niyo, nagsiksika na lang sila sa mga envelopes. Pero if we let it loose here, it's like, wow, you're swimming on text messages. Sana sa mga tao out there na may mga pamilya sa loob, yung mga simpleng pag-reach out ng mga tao sa loob sa inyo, pansinin nyo. Kasi alam ko, life here outside, it can be so busy na makakalimutan mo. Kung yung nag-text ngayon, tapos makalimutan nyo na, hindi nyo naintindihan kung gaano kahirap maipalabas yun. At kung gaano kadaming taong pagdadaanan nila para lang masend yun. As someone who receives such a thing, like a text from them, do reply and do understand what they need. So, communication lang talaga, importante. And plus, let's value people. Hindi ibig sabihin na kulong yung tao na hindi mo iisipin yung mga pangangailangan nila. Importante talaga yun. Para din makatulong sa pagbabago nila. I hope you guys learned something from this episode. And if you guys have any similar experience or anything really, I'd love for you to comment below para I can see and read all the stuff you're talking about. Mind you, I reply. Okay, as much as possible, I try to reply. And also, do subscribe! Yay! Thank you so much! And also hit the like button, okay? And share the video. So, there! I'll see you guys on the next video. Thanks, guys!